bigat! Sa kabila po. Yan. Iyan, ganyan. Tapos ito, Diyos ko Lord, baka mamaya masama ako doon ah. Yun! Ang tawag dyan ay cast net fishing. So, hopefully may makuha kaming karpa o kaya hito, tilapia. Tingnan natin kung may huli tayo. Yeah! Ayun, may huli nga ako. Isang masaya, exciting at masarap na food adventure na naman ito mga kapuso. Ngayong gabi, dadayo tayo sa Timog Luzon. Tara't pumarine sa Chaong, Quezon. Tutusok lang sa bugi. Paano mo malalaman baka matusok ko yung ganito? Dito Hindi. lang po ma'am sa ganito. Baka magdiretso po ma'am. Baka dumiretso eh, sa mukha ko. Hindi, ganito. Ah! Ayan na po. Teka lang natatakot kasi ako. Teka lang po. Okay. Titikman natin ang mga ipinagmamalaki nilang putaheng tatak chaong. Hala, ilalagay ganyan? Yes, ma'am. Hala, ayokong kumain ng uling chef. Sarap. Very refreshing. Tapos merong smoky flavor talaga yung gata. Makakasama rin natin ang Kapuso Ice Princess na si Ashley Ortega. Magalaw lahat. My God! Yung malaki, nilalabanan niya ako. Ay! Kayanin kaya ni Ashley ang ating mga challenge. Ang laki ng playground nila ha. Ang taray ng mga chickens. May playground. Ayun, maghahabol lang kami ng mga manok. Ay! Ay! Nakakuha ako! I think this is my new talent. Ay! Sorry, parang nasabunutan ko siya. Itinuturing na gateway to Quezon Province ang Chaong. Ito kasi ang unang bayan ng Quezon na mararating mula sa Metro Manila. Hindi pa huhuli ang Chaong sa masasarap na putahe. Pero bago tikman, syempre sasabak muna tayo sa matinding hamon. Ang unang challenge dito mismo sa ilog ng Barangay San Agustin. So andito tayo sa Chaong, Quezon. Pumunta tayo sa ilalim ng tulay para mapuntahan natin yung ilog ng San Agustin. Manghuhuli daw tayo ng karpa. Dito po? Naku, hindi yata talaga dinadaanan ito ay. Paano yung ibang mga tao? Paano bumababa dito? May ganito talaga, hagdan? Ito si ano lang dati may daan ito. Dati may daan dito. Nakabinting karpa din. Hindi ayos din, ano? Naging masukal na. Baka may mahuhuli pa ba talaga dito? Ang sabi sa akin ng mga taga rito, marami daw diyang karpa. Pero medyo, sa tansya ko, parang medyo malabo yung tubig so hindi pwedeng sisirin yan. Ang gagawin natin ay yung tinatawag na cast net fishing. Magtatapon tayo ng lambat tapos hihilahin natin. Hopefully may makuha tayong isda. Makakasama ko sa panghuhuli ng isda ang grupo ni na Crispin na mula sa iba't ibang lugar sa Calabarzon. Hilig daw talaga nila ang mangisda sa mga ilog dito sa rehiyon. Ang taba! Diyos ko po! Diyos ko po! Nag-warm up muna kami ni Angelo at itinuro niya sa akin ang tamang teknik sa cast net fishing. So gaganyanin. Tapos bibitawan lang lahat. Gagawin po. Papayan po. Ganyan. Hindi nag-work. Ako po nga hagis, tapos kayo po maghihila. Oh, sige po. Wala, nag-overlap. Okay lang yun. Ano, hihilahin na agad? Ngayon na? Baka wala pang pumasok. Kung may huli po, nasa loob na po yan. Oh, talaga? Dahan-dahan lang. Ala, bilis! May huli! Janitor fish! Ano ba yun? Janitor fish yung nahuli. Hindi naman nakakain ata yan. Okay. Diretso na po. Ulit-ulit. Ganun lang pala. Sige, tatry ko ngang maghagis. Okay. 1, 2. Yan!
Pwede na, di ba? Mamaya po. Mamaya, umano ka. Dapat doon eh. Dito ko na ihuli. Baka basura yung makuha ko. Tingnan natin kung may huli tayo. Kanina, janitor fish. Yeah. Ngayon, janitor fish ulit. Yeah. Ayun, may huli nga ako. Dalawang janitor fish na naman. Ah! Ano ba yan? Huwag na kayo lumapit sa amin! May mahuli pa kaya akong karpa? Abangan mamaya. Ito na, baka may huli po tayo. Samantala, makakasama rin natin sa ating Chaong Food Adventure ang Kapuso Ice Princess na bumida sa primetime series na Hearts on Ice. Walang iba kundi si Ashley Ortega. Break muna daw siya sa ice skating para kumasa sa isang challenge. Hindi ako pumunta sa Quezon para magliwaliw, pero kundi manghuli ng mga manok. Ayan, first time ko itong gawin. So, andito tayo ngayon. Papasok ako. Makakasama natin si Sir Eman. Siya pong ating farm manager. Sir Eman, anong pong tawag sa mga manok na to? Hindi ba parang pangsabong ba yung itsura nila? Yan ang Or- sinasabi ng karamihan. Pero ang tawag natin dito ay ang native chicken. Specifically, darag Wow. native chicken. Darag, Yes, native yes. chicken. Mababait ba yung mga yan o nanunuka? Nako, mababait. Pero yung pagtuka nila, parang sweet ba? Sweet Ah, yung pagtuka nila. paano ba yung sweet na tuka? Mamaya kung malalaman Ay, natin pag oh, nanghuli sige. tayo. Okay, ganito. Paano ba manghuli ng manok? So basically, ang manok, very active sila, lalo na tong native chicken natin, pag Okay. umaga. So Sa ang trick umaga. sa kanila is, ma-corner sila sa isang kanto, tapos ang... Bigla ang- mong huliin, ganun. Oo. Ayun, may mga nakakumpul doon, no? Halika. Dapat dahan-dahan, no? Oo. Ang laki ng playground nila, ha? Ang taray ng mga chickens. May playground. Ayun. Maghahabol lang kami ng mga manok. Ayun. Ayun. Ah, nakakuha ko ng isa! Malaki! Mabigat. Ayan sila. Ay, nakakuha ako! Ay! Oh my gosh, ang galing ko manghuli ng manok! I think this is my new talent. Ay! Ayun. Nakaku! Oh my gosh! Nakahuli ako! Uy, ganyan talaga sila hawakan. Oo. Ito na yung mga nahuli ko na native chickens. Meron na tayo pang kain, guys. Ang darag native chicken galing pa raw sa Western Visayas, pero sinusubukan na rin itong paramihin sa farm na ito sa Chaong. Ito raw kasi ang pinakamalambot at pinakamalinamnam na uri ng native chicken sa bansa. Sige nga, ano nga ba ang masarap na luto riyan, Ashley? Mukhang magkakaalaman na. Ano ba ang lulutuin natin? Tinuom na manok. Tinuom na manok. Okay. So ano ba yun? May sabaw ba yun? Yeah, Or it's may sabaw siya. It's a soup. Ang tinuom ay salita sa Western Visayas na ang ibig sabihin binalot. Kaya sa pagluluto ng tinuom na manok, ibabalot ang manok sa dahon ng saging. Okay, we can put the chicken. Okay, Ayan na sige. natin. Malinis po ang aking kamay. Naghugas ako. May buhok-buhok pa to, ah. Sunod na ilalagay ang sibuyas, kamatis, bawang, luya at tanglad. Titimplahan na rin ito ng asin at paminta. At lalagyan ng tubig. Tapos babalutin na Babalot natin. lang natin. Wait lang. May technique pa pala yung pagbalot. Oo. Para lang masigurado natin na Nakas- hindi siya magbubukas later. Tali natin siya. okay. Ayan. Yan. Okay, ready to cook. Yes. After 45 minutes, Ayan. Ang bango. Okay guys, buksan na natin. Medyo mainit-init siya. Yep. Yan. Ayan. Oy. Uy.
Ay, wow! Okay, eto na. Luto na ang ating tinuom na manok. Ang bango niya. Tikman na natin ang the very famous tinuom. Tikman ko muna yung sabaw. Pang-healthy tong food na to. Ang sarap niya kasi natural na tomato, salt and pepper lang, and fresh yung chicken. Alam mo, pag kumakain ka ng mga ganitong ulam, talagang feel mo talaga na nasa province ka. Ang sarap! Kanina nakita nyo naman, di ba? Konti lang yung inad nating mga ingredients, pero ang lasa niya. Sarap! Nabiyayaan din ng yamang tubig ang Chaong. Patunay rito ang Tikub Lake na sagana sa hipon at isda gaya ng tilapia. Para sa kanyang ikalawang hamon, susubukan naman ni Ashley na magpandaw o manguha ng mga hipon. At ngayon makakasama natin si Kuya Edgar dahil tutulungan niya ako mangisda at manghuli ng mga native shrimps. Naku, Kuya Edgar, first time ko to. Ay! Welcome to Tikub Lake. Ay! Ano po, tinataas na po rin taing. Taing! Ano yung taing, Kuya Edgar? Panghuli po ng hipon. Panghuli ng hipon. Dito lang sa lugar na to? Ito paro po sa Marco. Okay. At ang pagpapandaw. Uy, nakahuli na tayo? Ito po. Uy, nakahuli na tayo! Mga maliliit. Ayun po ang ginagawang binayong hipon. Ito ba yung yung parang mga hibi, ganon? Hibi! Ala! Tumatalon! Oh my God! Pwede ito hawakan, no? Opo. Ayan, oh. Ang liliit! Huy, ang laki ng hipon nitong isa. May nakuha ko isang malaki. Ang laki. Magalaw lahat. Ay! My God! Yung malaki, nilalabanan niya ako. Ay! Okay guys, eto na. Nakahuli na tayo ng marami-raming mga shrimp. Kaya ngayon, lulutuin na natin to. Huli ko to. Kasama natin si Nanay Rosaline. Siya ang tutulong sa akin sa pagluto. So, Nay, ano bang lulutuin natin? Binayong hipon ang ating lulutuin ngayon. Ito mo natin unahin. Ito, yung Hipon. shrimp, yung mga hipon. Ilalagay muna sa mainit na tubig ang mga nahuling hipon. Pagkatapos, huhugasan ito Tapos, gagawin na natin itong mga sangkap. Lalagyan natin ng kaunting asin. Okay. at saka isasangkot siya hanggang sa matusta. So siguro mga mga 5 minutes, ganun. 5 to 10 minutes. Uy, ang bango! Naamoy ko na siya. Kapag tostado na ang hipon, pwede na itong bayuhin. Ay! Ihanda na ang mga braso, Ashley. Yan. Kaya mo yan, Ashley. Kaya naman. Kaya ko pa. Nakakapagod pala to. Ayan, tama po ba to? Medyo may sungot pa. Kailangan wala na sungot. Kailangan pinong-pino. Pagkatapos ng 10 minutong pagbabayo, Okay na to. Tama na yan, ayos na yan. Okay. Ito na po ang binayong hipon. Okay guys, titikman ko na yung ginawa ni nanay kanina. So, ang una ko titikman is yung binayong hipon. Ito yung pinaghirapan ko kanina. So, ihahalo natin sa kanin. Ako parang mapaparami ako ng kanin nito ha. At sabi daw nila, best paired daw to sa talong.
Masarap. Ngayon lang ako nakatikim nito. Tama nga. Sinabi nila sa akin kanina mapaparami ako ng kan. Mukhang totoo siya. Actually, sakto lang yung alat niya. Hindi siya sobrang alat. Perfect siya with rice. Nagbabalance din yung talong sa alat niya. Tsaka crunchy. Nalalasahan ko yung mga balat. Pero masarap. Samantala, kapag sinabing Quezon, hindi mawawala ang nyog. Isa sa mga pangunahing produkto ng probinsya ng Quezon, ang nyog. Andito tayo ngayon sa isang coconut farm sa Chaong, Quezon. At tuturuan tayo ni Kuya Paulo, hi Kuya Paulo, Hello po, ma'am. na tapas. Opo. Or magbalat ng nyog. nyog. Ayan, gamit itong matalas na kung ano man to. Okay, so Ganito paano po. gagawin? Tutusok lang sa buhi. Paano mo malalaman baka matusok ko yung ganito? Dito Hindi. lang po ma'am sa ganito. Paano mo nakikita? Kita naman po yan. Huwag lang sa gitna. Lagi lang po sa may ganito. Okay. Tapos, Opo, gaganyan lang. baka matusok ako, hindi? Dahan-dahan lang po. Ganyan lang po. Okay. So, ganyan. Opo. Tapos, shucks, Tutulak baka po. matusok yung kamay ko. Pag ganito, Opo, pag ganyan lang. Dito ka po ba magpwesto? Yan. Baka magdiretso po ma'am. baka dumiretso sa mukha ko. Hindi, ganito. Dahan. Yan. Okay. Saglit. Ha? Nakalang pa. Ano ba? Ganito. Saglit po. Yan. Mahirap Parang feeling ko didiretso sa mukha ko yung tusok. Tapos, Ulit. Dito din po. shucks, ang hirap nito Ganyan po talaga. Ayan na po. Teka lang natatakot kasi ako. Teka lang po. Okay. Ganyan ba? Ang hirap Ganyan naman. Ganito ba? Ganito. Hindi. Yan. Ganito. Ang bobo-bobo ko naman dito. Okay. Parang mali ata yung angulo ko. Yan na. Teka lang Dapat nahahawakan to. Yan, ganyan. Tulak mo po. Ang hirap! Ganyan? Ito po. Ito pa po. Kailangan talaga nakaano. Yun. Hindi pa to, boss. So, paano to? May ganito. Pwede bang ganituhin ko na lang Pwede siya? naman po, Ay, ma'am. hindi rin. Pwede po. Yun, Ang hirap. Ang tagal bago ko nagawa yung isa. Ikaw nga, tingnan ko kung paano. Oh my gosh, ang bilis! Guys, mahirap siya talaga Kuya, ikaw na. Dahil mayaman sa niyog ang probinsya ng Quezon, marami sa mga dishes dito sa Chaong, Quezon ay gawa sa gata. Pero yung iluluto namin ngayon ni Chef Brian, medyo may twist. Kasi yung gata nila, kulay gray. Bakit gray? Bakit ganito? Ang itim ng gata. Kasi po, yung desiccated coconut, itong ating kinayod na niyog, Okay. Di ba ito na yung ginagataan, pinipigang gano'n? pero dito sa Quezon, dito po sa gagawin nating kulawo, kailangan nating sunugin yung gata para magkaroon po siya ng smoky flavor. Parang yung sa Mindanao may ganyan yung mga Yung some part. tausog. Opo, Oo, yung mga tausog, ang ginagawa nila, sinusunog nila. Kaya yung kanilang, yung chicken tianggang kung tawagin Yeah, nila. yeah, yeah. Oo, itim yung kulay, medyo green. Sa kanila lang medyo parang nakita ko mas sunog. Sunog, oo, sunog talaga. Ito kailangan natin siyang mabago ng kulay na magiging ganitong kulay. Ash white.
uling. So, ang kailangan po natin ay isali ng coconut at ilagay ang ating uling. Ilalagay ganyan? Yes, ma'am. Baka Wala, ayokong kumain ng uling siya. Yan. So, ngayon, yung ating kinayod na niyog ay nilagyan ng uling. Ang gagawin natin ngayon ay kulawong puso ng saging. Ang ibig sabihin ng salitang kulawo ay kilawing may gata. Yes. Eh, syempre, alam mo naman kapag kilawin, may suka yun. Oo, Laging may oo. suka. Yan. So tapos na to. Tatanggalin na po natin So, yung kanina ating... puting-puti yung itsura, ngayon medyo grayish Gray na na siya po. ng konti. So, kailangan lang po nating siguraduhin na wala nang natirang buo-buong. Uling. Actually, yung lasa na niya, parang inihaw na nyog. Pagkapiga po natin yan, ito na po ang kalalabasan. Okay. So, ngayon po naman, i-assemble na po natin ang ating salad. Paghahaluin lang ang nilagang puso ng saging, asin, paminta, bawang, sibuyas, luya, cocoa sugar, sukang tuba, gata, at sili. Haluin po natin. Maya-maya pa, Ito ay nilagay natin sa ref for a few hours para talagang manuot na yung lasa. Yan. Tapos perfect daw ito sa inihaw or piniritong isda. Ito, fresh na fresh. Tilapia. Inihaw na tilapia. Sarap. Very refreshing. Tapos merong smoky flavor talaga yung gata. I think champion din kasi yung suka eh. Ang sarap nung ginamit na suka. Lasang-lasa mo yung nyog. Kasi parang suka na tuba yung ginamit. Totoo ang sinabi ni chef. Bagay siya talaga sa isda. ngayon ko lang nalaman na ang cast net fishing mukhang madaling gawin, So gaganyanin. pero sobra palang challenging. Wow, ang ganda! Ay, dinadala na dun, oh. Feeling ko may pating dun, eh. Uy, mabigat, kuya. Feeling ko may balyena. Kuya, bigat! Ayan. Ayan. Eto na po. Parang wala, kuya. Parang wala nga. Meron! May huli! Ayun! May huli! Meron! Tilapia! May tilapia. Nabokya man tayo sa karpa, may bonus namang tilapia. Ay, salamat, Lord. Thank you. May kakainin na po kami. Ang hirap pala ng cast net fishing. Ito lang ang nahuli namin. Ano kaya ang masarap na luto sa tilapia? Alamin natin. Kasama ko dito si Daisy. Ang iluluto natin ngayon ay ginangang tilapia. Ano ba? Ang ginang tilapia po is, meron po tayong paksiw na tilapia. Oo. Meron din po tayong sinaing na tilapia. Oo. Ngayon po, ang version ng ating lulutuin, paksiw po, Oo. na sinaing, na may luyang dilaw, na binalot sa dahon ng saging. Yan So, po. para siyang paksiw na may pagkasinaing, Opo. tapos hindi lang luya na regular na Opo. luya, may luyang dilaw pa. Yes po, ma'am. Ayan po. Okay. Pagsasamahin lang sa kawali ang sibuyas, bawang, luya, luyang dilaw, at tilapia. Mami, susunod na natin itong gulay. Halo-halo na lang to. Yes, ma'am. Oo. Yan, lalagyan Talong. po natin. Kakaiba yung talong Ito ninyo, po yung ah. talong na inaraw-araw. Ito po yung sikat din dito sa Chaong. Inaraw-araw, mura po ito, pero masarap, lalo na po pag nasa pinaksiw. Ilalagay na rin ang labanos,
at sa katitimplahan ng asin, paminta, asukal, coconut vinegar, tubig, at siling haba. Hahayaan lamang itong kumulo at maluto. Yan, hintayin lang po natin mga 15 to 20 minutes. Okay. Tapos, Ah. hindi na yan babalik-balik na rin. Hindi po. Luto na yan, Luto na ganyan. po yan. Pagkatapos ng 20 minutes, dilaw na dilaw, ano? Yes po, dahil yan sa Luyang dilaw. luyang dilaw. Ginangang tilapia ng mga taga-Chaong Quezon. Yes po. Tikman na natin. Lagyan natin ng sauce. Kasi kukuha ko fresh tong tilapia na to eh. Mas mabango siya sa yung regular na paksiw. Lasang-lasa mo yung yung luyang dilaw. Okay siya. Tapos hindi naman overpowering masyado yung asim. Basta nalalasahan mo talaga yung luyang dilaw. Very good. Malinamnam at siguradong babalik-balikan. Yan ang mga ipinagmamalaking pagkain ng bayan ng Chaong. Mga putahing mas pinasarap ng mga sangkap mula sa biyaya ng kalikasan. Pwede na, di ba? Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.